would it be better kung magkaroon din ng CCTV sa general area ng mga inmates sa city jail na under ng BJMP? Your Honor, Mr. President, according to BJMP, they have a CCTV system, no? Sa general area, tama po yung sinabi niyo, magkakaroon po. Magkakaroon pala, Mr. President. Meron na po. Meron na po. Meron at present. Ito po yung kailangan po nila, about 2,492. Meron hong on hand, no, na about 2,000. Ganun din po. So, yung kulang na lang po, mga 350. So, konti na lang po para malagyan na po lahat ng detention facilities, lalo sa general areas, no, ng CCTV. And when will that happen, Mr. President, na lahat na ng general areas, pati na doon mismo sa selda, magkakaroon ng CCTV para ma-monitor yung mga inmates, hindi para bantayan kung ano mga pinanggagawa nila, kundi para sa kapakanan na rin nila, kung maayos bang pagtrato sa kanila. Kasi remember, lahat ng mga inmates na nasa pangangalaga ng BGMP, hindi pa sila convicted. Sila still mga suspect. And marami sa kanila ay napawalan sala, especially kung mahirap sila, wala sa pampiyansa. Kalahin mo, walang kasalanan just because they're poor, kaya sila nakukulong. Yun po, doon ako concerned sa mga taong yun na mapangalagaan talaga sila habang nasa loob ng kulungan sa pamamagitan ng CCTV cameras para hindi sila maabuso. Thank you for your question, Senator Tulfo. According to our BJMP director, there's a budget of 48 million for the purchase of the additional CCTVs para humakover na lahat ng detention facilities ng BJMP ay meron na po, lalo na sa mga general areas. So sa susunod na budget hearing, Mr. President, would it be safe to say na cover na lahat sa pagdating hearing? Ako po ay maniningil ulit at siguraduhin ko na meron talaga dahil kapag wala, babalikan ko sila, Mr. President. Your Honor, Mr. President, that will be 80% compliance by next year. So halos lahat mako-cover na. So probably at least 20% na po yung hahabulin natin kung bibigyan natin sila ng additional budget sa susunod na budget season, Mr. President. Thank you, Mr. President. Pinag-usapan natin kanina yung mga gamot-gamot by the millions ang nagagastos every year, Mr. President, sa BGMP. Tama. Now, the past couple of years, meron po tayong natasagap ng mga balita na mga inmates na mamatay dahil sa tigdas, Mr. President. Yung ba yung na-address ng issue na yun? Tuloy-tuloy pa, Mr. President. May namamatay ng mga inmates because of tigdas and other illnesses. Your Honor, Mr. President, yung pong tigdas kasi ay dahil po sa overcrowding, no? Alam naman po natin, karamihan ng BJMP facilities ay minsan 200, may 300% capacity pa nga. But they have already, according to our DLG Secretary, malaki na po ang binaba ng incidents because we added additional facility. In fact, for this year, naglagay ho rin tayo ng additional budget para madagdagan yung, lalo na yung pinaka-overcrowded facilities para madagdagan po, para maiwasan na po yung ganitong mga pagkalat ng mga sakit tulad ng tigdas. So, malaki na ho daw ang binaba, Mr. President. So, Mr. President, ibig sabihin, meron ng budget allocated for the constructions of new jail facilities para mabawasan itong overcrowding issue sa mga city jails, Mr. President? And how much? Your Honor, Mr. President, according to our BJMP director, most of the extension or yung pong expansion facilities ng BJMP, kasi nasa mga LGUs, nasa local, ay LGUs daw po ang tumutulong at sumusuporta for the expansion of the facilities, Mr. President. Okay, thank you, Mr. President. I don't know if this question is supposed to be addressed at BGMP or human rights. Maraming mga inmates dyan sa city jail na yung sentensya nila, kung sila ay na-convict, say for example, 3 years dahil minor line crimes nila,
and yet nakapag-serve na sila ng 4, 5 years overstaying na sila. Wala bang ginagawa ng BGMP na monitoring para sila mismo magsabi sa korte, Judge, ang sentensya nito, maximum conviction nito is 3 years, pero Judge, naka 4 years na ito, dito nakatenga sa kulungan, baka pwedeng reviewin nyo para pakawalan natin to. Service sentence, jail time served already. Your Honor, Mr. President, according to RDLG Secretary, they would be following the same procedure as the Bureau of Corrections na magkakaroon na rin ng cleansing. Yung mga pwede na hong pag-apply ng GCTA, Mr. President, ay unahin na para din ma-decongest yung mga facilities, Mr. President. No, Mr. President, what I mean yung mga overstaying dahil mabagal yung judicial system natin sapagkat kulang siguro yung malaking backlog sa mga korte, kulang yung mga judges, etc. Ngayon, ilang taon na sila nag-stay doon sa city jail, hindi pa natatapos yung kaso nila, hindi naman nila kasalanan kundi yung korte, pero yung sentensya sa kanila kapag sila na-convict doon sa kasalanan nila, sabi ko na kanina, ulitin ko, 3 years lang, maximum na sentence nila dapat. Pero naka 4 years na sila, naka 5 years na sila, hindi pa natatapos yung kaso nila. So, wala bang monitoring system from the BGMP para to inform the courts na sobra ng pag-stay nitong suspect na ito? Pakawalan siguro natin, review nyo na po yung records nyo, Your Honor, dahil sentence served na ito kung tutuusin, etc. Your Honor, Mr. President, according to our BGMP director, there are paralegal officers that are there to assist our PDLs, Your Honor, Mr. President, para po natututukan yung kanilang kaso. So, ilan na po ang napapalaya dahil nga sa overstaying na? Meron bang record ang BGMP? At kung meron, pwede makita yung listahan? Your Honor, Mr. President, ito po, meron tayong listahan. 2023, ang committed, 96,000, released, 105,976. 2024, 99,716 committed. Released is 103,649. Ito pong taon na ito, 2025, as of September 30, 74,382 ang committed. Ang release pula ay 71,966, Mr. President. Ano, mas marami yung release kaysa committed. So, unang binigyan yung figures. Yung mga previous years, tama po kayo, Mr. President, yung mga previous years. But this year, mas marami na po yung yung mas konti na po yung release, Mr. President. Thank you, Mr. President. Dalawa na lamang na questions, Mr. President, sa BGMP. Alam ko ng BGMP and they cannot deny this kasi ang dami kong reklamo natatanggap na rin na ganito na para dun sa mga bagong PDLs, inmates, kailangan nila magbayad para sila ay magkaroon ng maliit na pwesto doon sa loob ng jail, sa cell. Kailangan magbayad para sa banig, kailangan nila magbayad para sa kumot. Nirentahan natin yung kumot, renta ang tawag doon. Siyempre, hindi yung BGMP personnel ang naniningil, yung bastonero. Siyempre, si bastonero nagbibigay sa taas. Can we stop that practice, Mr. President? Even while we speak, nangyayari po yun ngayon, Mr. President. Yan po kasing racket po ng mga, hindi naman lahat, yan po yung racket ng mga taga-BGMP na pinaparentahan yung mga banig, kumot, tabo, balde, sa mga inmates. At kung magdala ng sariling banig o kumot, binabawalan. Hindi ka pwede magdala ng kumot o banig dito. Hindi. Kasi meron dito for rent, Mr. President. Your Honor, Mr. President, according to our BGM Director, kanila pong ginawa ay gang dissolution dahil ang papatupad daw ng mga ganito yung mga grupo-grupo at yung mga gang sa loob ng mga detention facilities. Ang ginawa nila ay binuwag na raw po nila itong mga grupong ito para matigil na po ito. Kailan po nagbuwag yun, Mr. President? Kasi last week lang may nagreklamo sa akin nirentahan yung banig saka yung kumot unan. So,
Last week lang po ito. So kailan po yun nabuwag? Mr. President. Your Honor, Mr. President, according to our BJMP Director, 3 years ago pa raw nila ginawa yung dissolution. Pero itong inyo pong nilabas ay might be an isolated case and they will look into it, Mr. President. Siguro, Mr. President, kausapin ng chief na BGMP, lahat ng mga BGMP personnel na nagbabantay dun sa mga kulungan, and then kausapin din lahat ng mga Bostonero. Doon makakatulong kami, Mr. President, pag may CCTV para maiwasan yan. So may kita mo yung walang kumot, walang kamag-anak, sobrang hirap, nakahiga lang sa sahig. Pag nakita mo na mayroong barik o mayroong pang kutsyon, manipis, may bayad yun. Ibig sabihin, medyo may kaya yung pamilya ng kamag-anak noon kasi naka-afford mag-rent ng kutsyon, unat kumot kompleto. Kuminsan, electric pan. Electric pan pa. Tapos meron pang katol. Yun, meron pang bayad. Kasi yung katol, Mr. President, hindi pwede dalhin ng dalaw. Kailangan doon bilhin. Sa loob, Mr. President. Yan po yung mga racket sa BGMP, Mr. President. Hanap buhay, Mr. President. Your Honor, Mr. President, according to our DLG Secretary, nangyayari po talaga minsan sa mga urban areas, lalo sa Metro Manila, because of congestion. Umaabot ng hanggang 300% po kasi ang congestion rate dito, kaya po siguro, pero sa mga provincial facilities, sa mga detention facilities, bihira naman daw mangyari. But they will look into that. No? Nag-commit naman po ang ating DLG Secretary at ating BJMP Director para ho talaga mabuwag na itong sistema ng palakasan dahil po sa mga ano. Dahil yung kanila pong gang dissolution ay kanila pong ginawa na po daw 3 years ago pero kanila pong tututukan. Thank you, Mr. President. Isa na lang, tapos na pala sa PNP, BGMP. Okay, sige, Mr. President, i-make sure lang ng BGMP na itigil na yung panggigipit, pangharas o pagkakakitaan yung mga inmates. Kasi kaya nga muna punta yung inmates doon dahil may ginawa silang kalokohan. Di ba? Or suspect sila sa isang kalokohan. Now, yung suspect o yung kamag-anak ng suspect na pipilitan gumawa ng kalokohan para matugunan lang yung ni-request na pera para sa renta, sa pagkain, etc. Siguro ayus-ayusin na po ng BGMP yung sistemang pamamalakad nila. Huwag naman yung sila ay nagbabantay sa preso, mas masampal sila sa preso. Yes, the BJP Director is committed, no? Siya po yung nangako na ito, titignan niya po lahat ng inyo pong iminungkahing apo na ito, Mr. President. Thank you, Mr. President. Now, let's move to the Bureau of Fire. Okay, sa Bureau of Fire tayo, Mr. President. Bureau of Fire. Masipag yung mga anong tawag doon, field inspectors ninyo pumunta sa mga businesses. Meron lang mga sumbong na karating sa akin. Pagpunta nyo sa mga business establishments, sasabihin nyo, hindi maganda itong fire extinguisher na ito. Hindi ito maganda. Luma ito. Hindi ito effective. Pero ito, maganda. Ito ang bibilhin ninyo. Racket po yan ng Bureau of Fire personnel. Then, do not deny it today dahil lalong lalaki ang ating issue. Pwede ba patigil na natin po yung ganong klaseng modus na mag-inspect kayo tapos mag-recommend po kayo, Bureau of Fire, na mga fire extinguisher na kung saan meron kayong komisyon o dili kayo pag-aari ng mga kaibigan, kakilala, kamag-anak ninyo.
Please stop that practice, Mr. President.